alas 4:50, magandang umaga. Ngayon po'y araw ng Biyernes, 6 ng Enero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzan. Narito na po ang mga humahataw na balita. Pangulong Rodrigo Duterte bibisita sa Russian Navy vessels sa South Harbor, Manila ngayong araw. Security measures ng BJMP sa North Cotabato District Jail bago ang pag-atake ng armadong grupo, iimbestigahan ng DILG. Panibagong Mega Drug Rehabilitation Center itatayo sa Carmen, Bohol. Pangulong Duterte tinaguri ang big winner in Asia ng CNN. Malacanang ikinatuwa ang pag-uulat ng international agencies na mga nagawa ng Pangulo. Police Calabarzon excited na sa gaganaping UNTV Cup Games sa Laguna upang suportahan ang PNP responders na maglalaro kontra MMDA Black Wolves. At isang pamilya na nakatira sa silong ng isang bahay sa Ugong, Pasig City, pinagkalooban ng UNTV ng munting regalo at pang-salo-salo. Una po sa ating mga balita, iimbestigahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG kung nagkaroon ng kapabayaan sa seguridad na ipinatupad sa North Cotabato District Jail bago ang nangyaring pag-atake noong Miyerkules ng madaling araw. Ayon kay DILG Secretary Ismael Sueno, aalamin nila kung bakit hindi nakapagdagdag ng mga jail warden gayong meron ng banta ng pag-atake na natatanggap ang mga ito. So we have to investigate that kung totoo na na walang additional, hindi sila talaga full alert. I will investigate that. Samantala, naniniwala naman ang kalihim sa ulat sa kanya ng Moro Islamic Liberation Front na walang kasapi nila ang sangkot sa naturang pag-atake. Ito ay matapos lumabas ang ulat na mula sa tropa ng MILF ang mga armadong grupong sumugod at nagpaputok sa bilangguan na dahilan ng pagtakas ng mahigit 100 bilanggo. Iginiit naman ng Bureau of Jail Management and Penology na kailangan ng ilipat sa mas ligtas na lugar ang North Cotabato District Jail matapos ang madugong pag-atake sa bilangguan. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Aminado ang Bureau of Jail Management and Penology na hindi nakadisenyo para maging penitentiary ang North Cotabato District Jail. Sabi nila from the past na it is not actually a design for jail facility. Parang naka-design ata siya for parang school, classroom ata. Dating nasa pangangalaga ng provincial government ang pasilidad bago ito ginawang provincial jail at ibinigay ang pamamahala sa BJMP. Bukod sa hindi ito angkop na maging kulungan, maliit na rin ang naturang pasilidad kumpara sa bilang ng mga nakabilanggo. 300 lang ang kapasidad nito, subalit nasa 1,513 na ang nakabilanggo rito. Nakakulong din dito ang ilang high-profile inmates, kabilang ang ilang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Moro Islamic Liberation Front at mga sospek sa nakaraang pambobomba sa probinsya. Kaya para sa BJMP, malaki ang pangangailangan na mailipat ang NCDJ sa mas ligtas at malaking lugar. Yung area na kung saan not free pero at least medyo malayo lang din sa mga incidents na maaaring magdulot nga ng ganitong mga instances sa mga ganitong incidents. Kulang din sa gamit at tauhan ng district jail na 3 beses nang nilulusob mula 2007. Sa ngayon, nasa loob ng provincial compound ang jail facility. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng mga otoridad para sa seguridad ng isasagawang malaking event sa Quiapo sa susunod na linggo. Kasunod na rin ito ng kumpirmasyon ng Department of the Interior and Local Government sa umano'y planong paghahasik ng karahasan ng mga teroristang Abu Sayyaf at Mauti Groups. Narito ang hatol na balita ni Ross Salicos.
3 milyong tao ang inaasahang dadagsa sa Maynila sa Lunes dahil sa taunang prosesyon sa Quiapo. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Mike Sueno, triple na ang ginagawang paghahanda para rito ng mga tauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Kasunod na rin ito nang natanggap nilang impormasyon na nasa Maynila na ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf at Maute Group na planong maghasik ng karahasan kasabay ng okasyon. Kasi mga terrorist groups ito eh. Parang ito funded din from outside. So, talaga there is this strong possibility na nandito na rin sila. Bukod dito, may banta rin ng pagiganti ang isa pang Moro Group na Ansar al-Khilafa matapos na mapaslang sa operasyon ang kanilang leader na si Mohamed Jaafar Magid alias Tokboy. That's why we are not leaving, we are moving everything, no? Lahat ng preparations ginagawa na natin. We are not leaving anything to chance at all. No? So, as long as we know that there is a threat, no, we consider it big already, no? Paglilinaw naman ng kalihim, wala pa silang rekomendasyong kanselahin ng event sa ngayon. At malalaman pa kung may pangangailangan nga ng ganitong suhestyon pagkatapos ng isasagawang command conference ng AFP at PNP kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kung talagang very strong ang threat, no? So, depende man din sa presidente at sa mga security advisors natin. Or maybe tomorrow we will have the joint AAP PNP command conference. We will discuss that. Nanawagan naman si Secretary Sueno sa publiko na maging alerto at tumulong sa pagmamantena ng seguridad sa pamamagitan ng pagre-report sa mga kahina-hinalang tao o bagay. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Kasuhan ng contempt at obstruction of justice ng Korte ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa hindi nila pagsusuko kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino sa issuing court kahit ilang araw na nilang hawak ang opisyal. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilaga. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ibinabalik o ipinipresenta ng Armed Forces of the Philippines sa korte ang sumukong si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Ito'y kahit na noong isang araw pa ito hawak ng Provo Marshal. Ayon kay AIDG Legal and Investigation Division Chief, Police Superintendent Enrico Rigor, kung gugustuhin ng korte ay maaaring kasuhan ng obstruction of justice at contempt ang Armed Forces of the Philippines sa di pagsusuko sa isang wanted na may warrant of arrest, lalo na kung matatapos ang 10 araw na itinakda ng batas. It's the discretion of the court kasi under the law may 10 days para i-serve ang warrant, di ba? And another 10 days to return the warrant. Sinabi pa ni Rigor na malabo ding aprobahan ngayon ng korte ang hiling ng AFP na kunin ang custody ni Marcelino dahil hindi pa nila ibinabalik ang warrant sa issuing court. Kaya naman, sa Manila City Jail ito nakatakdang ikulong base na rin sa kautusan ng korte at hindi sa AFP Custodial Center gaya ng nais ng AFP. Before any motion is heard by the court, first and foremost, the court must acquire jurisdiction over the person of the accused. Sa ngayon, pag hindi pa siya sumusurrender dun sa o hindi pa siya naisurrender sa court of origin, okay, any motion hindi pwede i-entertain ng court. It will just be dismissed. Kasi walang jurisdiction over the person. Wala rin aniyang law enforcement power ang AFP tulad ng PNP, NBI at PIDEA. Yung enforcement ng law ay nawala sa AFP. Dahil the powers and the functions of the Philippine Constabulary and the Integrated National Police was transferred to the PNP. So under the law, ang dapat mag-return is PNP, NBI or PIDEA. Dagdag pa ng opisyal, kung tutuusin, mas tama ang prosesong ginawa ng Chinese na si Yan Yishu nang sumuko ito sa National Bureau of Investigation na may law enforcement function. Matatanda ang nahuli sina Marcelino at Yan Yishu sa Celadon Residences sa Santa Cruz, Manila na ginawang Shabu Laboratory madaling araw ng January 21 kung saan nakuha ang mahigit sa 380 milyong pisong halaga ng shabu. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang isang transport group laban kay Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Chairman Martin Degra
at mga board member nito dahil sa umunoy kawalan ng aksyon sa mga inihahain nilang petisyon. Narito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards at sa Administrative Code ang inihaing reklamo ng Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO sa Office of the Ombudsman laban kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Martin Delgra. Ayon sa ACTO, wala ni isa sa kanilang mga petisyon ang tinugon ng LTFRB, kabilang na dito ang hiling para sa taas pasahe, extension ng validity ng mga prangkisa at iba pa. Buwan ng Mayo at Disyembre noong nakarang taon nang maghain ng petisyon ng ACTO upang dagdagan ng 50 sentimos ang pasahe sa jeep. Subalit hanggang ngayon ay wala pang tugon ng LTFRB. Zero. Dahil ayaw niya makipag-usap, dahil nakakonsentrate siya doon sa utos ng Pangulo, na nakakonsentrate siya doon sa pagtuturo ng mga ibang ahensya ng mga region na nasakop niya na magturo kung sino yung mga nangungutong. Napabayaan ngayon yung serbisyo niya. Ayon sa presidente ng ACTO na si Efren De Luna, may tuturing na graft and corruption ang napakaraming oras na nawala sa kanila sa kakahintay sa sagot mula sa ahensya. Nanawagan rin ng grupo na magbitiw na sa pwesto si Delgra dahil sa kakulangan umano nito ng kakayahan upang pangunahan ng LTFRB. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. Maaring ang plenaryo ng Senado ang magdesisyon sa mga ethics complaint laban kay Senator Laila De Lima kung mapapatunayang biased o hindi magiging patas ang mga miyembro ng Ethics Committee. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Posibleng iakyat ni Senator Vicente Soto III sa plenaryo ng Senado ang issue ng umano'y hindi pagiging patas ng ilang miyembro ng Ethics Committee sa paghawak ng mga reklamo laban kay Senator Laila De Lima. Ito ay matapos akusahan ni De Lima ang ilang mga miyembro ng pagiging biased o hostile sa kanya sa mga nakaraang pagdinig ng Senado at sa mga interview nila sa media. Hamon ng senadora sa mga ito, mag-inhibit na lang sila sa mga reklamo laban sa kanya. I have to be honest, I'm not sure about some of them because some of them have shown some hostility against me. Ginagarantiya naman ni Senator Soto na chairman ng Ethics Committee na magiging patas sila sa pagdinig ng mga reklamo laban sa senadora. Kasi mayroon din naman mga members sa Ethics Committee that have expressed support for her nang hindi pa naririnig eh. Ganun din yun. Tabla lang yan, tabla. Bagaman chairman siya ng komite, hindi balak impluwensyahan ni Soto ang sinumang miyembro nito. Pero paliwanag ng senador, kung sakali mang nakompromiso na ang pagiging patas ng komite, maaring akyat na niya ang issue sa plenaryo ng Senado para ito na ang tumayong Committee of the Whole. It tax both ways. Hindi pwedeng yung against lang. Pwede rin. Dapat din, pag inhibit mo rin yung favor. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Ethics Committee members na sina Senators Risa Hontiveros at Panfilo Lacson. Habang si Senator Cheese Escudero naman, sinabing karapatan ni De Lima ang magpahayag ng ganitong opinyon. Ngunit nasa bawat senador pa rin ang desisyon kung nais nilang mag-inhibit. Sa ngayon, 2 ethics complaint ang nakahain laban kay De Lima. Hinggil sa naging relasyon nito sa dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan at ang umanay pag-utos niya dito na huwag dumalo sa pagdinig ng kamera sa issue ng bilibid drug trade. Una nang sinabi ng senadora na handa siyang harapin ang mga reklamo dahil may jurisdiksyon sa kanya ang Senate Ethics Committee. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang sospek ang isang vegetable vendor at isang pulis habang nakatambay ang mga ito sa isang grahe sa Commonwealth Avenue. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. June, nagulat na lang nga ang mga kasamahan ng pulis at isang vendor ng gulay habang sila ay nagiinuman sa isang garahe matapos silang pasukin ng gunmen at saka namaril sa Lawin Street, Barangay Commonwealth sa Quezon City alas 9:30 kagabi. Pinagbabaril ng gunman hanggang sa matuluyan ang vendor ng gulay na si Johnny Naigan na kilala sa tawag na Tata.
habang sugatan naman ang pulis na si Nilo Romero na isinugod sa ospital. Ayon sa ilang saksi sa insidente, naka-face mask at naka-jacket ang sospek sa pamamaril at naglakad lang habang tumatakas. Sinubukan pa umano ng pulis na habulin ng sospek, ngunit hindi niya na ito nahuli dahil sa tama na tinamo nito sa katawan. Ayon sa nakakilala kay Tata, wala silang maisip na naging kaaway ito o nasangkot man sa illegal na droga. Ang tanging nilang alam na pinagkakaabalahan nito ay ang paghahanap buhay sa pagbebenta ng gulay sa palengke. Samantala, June na engkwentro naman ng mga tauhan ng Quezon City Police District Station 5 ang suspected drug pusher at holdupper na si Jeffrey David alias Jeffrey Tato sa Marianito Street Corner, Quirino Highway alas 11:30 kagabi. Isang bypass operation ang isinagawa ng mga pulis. Naramdaman agad ni Jeffrey na pulis ang pusher buyer kaya't bumunot ito ng baril. Ngunit dahil nakaabang na mga pulis June ay pinaputukan si Jeffrey. Ito rin ang inuturong nang-hold up sa mga bumbay sa kanilang lugar. June na-recover sa insidente ang ilang sachet na hininalang shabu at isang 45 caliber pistol. At hindi naman matanggap nitong ni Jeffrey ang nangyari sa kanya. Munang update mula sa Quezon City, balik sa iyo June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Inaresto ng mga pulis ang isang barangay kagawad sa Malabon City dahil sa umunay pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Maki, go ahead. Yes, Angela, arestado nga yang isang barangay kagawad dito sa Malabon City kasama ng kanyang kinakasama sa isang buy-bust operation ng mga pulis mag-aalas 9 kagabi. Kinilala ang sospek na si Kagawad Kevin Reyes ng Barangay San Agustin o mas kilala sa lugar bilang alias Trisha. Si Kagawad Kevin ay pumalit na kagawad. Ang boyfriend ng kagawad na si Jason Nuevo. Ayon sa otoridad, nagkaabutan gamit ang Mark Mappy na nagkakahalaga ng 60 pesos sa isinagawang buy-bust operation. Nakakuha sa mga sospek ng 6 na pakete ng inihinal marijuana. Subalit ang mga kaanak ng biktima mariing kinokontesta ang pahayag ng otoridad. Ayon sa kaanak, hindi nagtutulak ng droga ang sospek at hindi nila alam kung gumagamit ba ito ng droga. Pakiusap ng mga kaanak na sampahan ng kung ano lang ang dapat ikaso sa kagawad. Gayunpaman, naharap na rin sa kasong pagbebenta ng iligal na droga ang dalawang sospek. Yan mo ng latest, balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla, live na nagulat mula sa Malabon City. Samantala, narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Hey Monica, good morning. Hi Angel, good morning. Here are the news from different parts of the globe. U.S. President Barack Obama attends an Armed Forces Full Honor Review farewell ceremony at Joint Base Meyer Henderson Hall in Virginia. Meanwhile, the U.S. Senate opens debate on a resolution to start the repeal of President Obama's legacy-defining healthcare law. Aloy Kalingasan has the news. The U.S. Senate opens debate on Wednesday on a resolution setting in motion the Republican drive to repeal the Democratic-backed 2010 Affordable Care Act, which has helped upwards of 20 million previously uninsured Americans obtain medical insurance. The Senate is poised to pass a repeal resolution that will set the stage for true legislative relief from Obamacare that Americans have long demanded while ensuring a stable transition in which those with insurance will not lose access to health care coverage. Republicans, who will control both chambers of Congress and the White House when President-elect Donald Trump takes office, stepped up their rhetorical attack on the law, which they have labeled a government overreach. They have no ideas. Their theme is to repeal and then delay, or someday they're going to come up with a new plan. Trump has vowed to protect some popular parts of Obamacare, such as barring insurance companies from denying coverage to people with pre-existing medical conditions. But he wants to replace it with a system that is much better and much less expensive.
Meanwhile, U.S. President Barack Obama bid farewell to U.S. Armed Forces Wednesday at a ceremony at Joint Base Mayor Henderson Hall in Virginia. At the ceremony, Obama was presented with the Medal of Distinguished Public Service by Defense Secretary Ash Carter. I thank you for this honor and for the warmth and respect that you've always shown me, the support that you've shown Michelle and our daughters during these past 8 years. And so, although I recognize that the formalities require me listening to praise directed in large part to me, I want to turn the tables. I am still Commander-in-Chief, and so I get to do what I want to do, and I want to thank you. Of all the privileges of this office, and there are many, I will miss Air Force One, I will miss Marine One. But I can stand before you today and say that there has been no greater privilege and no greater honor than serving as the Commander-in-Chief of the greatest military in the history of the world. Due to take office on January 20th, Donald Trump campaigned at times to dismantle Obama's nuclear deal with Iran and to reimpose sanctions Obama eased on Cuba. Aloy Kalingasan, UNTV News and Rescue, Los Angeles. Pakistan releases a second batch of Indian fishermen from prison as a goodwill gesture aimed at easing tensions with neighbor India. The 218 fishermen were arrested more than a year ago, accused of entering Pakistani waters in an area of the Arabian Sea where the border is disputed. India is also holding Pakistani fishermen for the same reason, and Pakistan hopes its release will be reciprocated. Relations between the nuclear-armed neighbors have been more fraught since a crackdown by Indian security forces on dissent in Indian-controlled Kashmir began in July. Pakistan last released a batch of Indian fishermen on December 25. Meanwhile, Germany's northern Baltic coast was hit by flooding waters after heavy storm. Storm Axel battered the northern states of Schleswig-Holstein and Mecklenburg, western Pomerania with heavy rainfall. In Wismar, the water level rose to 6.8 meters compared to a normal water level of 5 meters. At the other end of Germany, Bavaria saw heavy snowfall. Munich was also blanketed in snow. Local residents used shovels to clear paths while snow plows were out in force on the roads. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Angel. Thank you, Monica. Halina ho kayo at makihuntahan na kina Attorney George, Bet at Jocas. Yes, Good Angel morning. at Angel. Good morning, Tito June and Tita Angel. Happy Friday. Happy Friday. Nagpapalakas kami dito kay Ma'am Moke, alam mo naman. Ayan na siya. Sinabi namin. Siya na. Oo, sinabi namin talaga sa kanya na ano eh. At suportado namin ang kanyang appointment. Kasi pagbigyan natin siya, let's give her a chance. Although of course medyo controversial ang background. Sinabi namin sa kanya, huwag siya mag-alala sa UNTV, child-friendly. Child-friendly naman tayo, di ba? Hindi tayo kasama sa prostitutes. Hindi tayo mga prostitutes. Na si Mocha ang nag-coin yan, ha? Na-acknowledge naman niya tayo, di ba? Nung nakita niya yung report natin sa Tacloban, di ba? Yes, 500,000 views ilang araw pa lang, June. Kaya talagang ano. Titignan natin. 4.6 million yung followers niya. Ba? In fact, alam mo, I wouldn't be surprised kung sa 2019, at the rate she is going, at the more na binabati ko siya, the more na she becomes controversial, the more she becomes famous, I wouldn't be surprised kung sa 2019 makatumakbo ng senador yan. Ba? Ang bihira naman. Tsaka may point siya doon sa sinabi niya, doon sa Diaryo, ang sabi niya, bakit doon sa kanya mga bashers, kasi alam natin, dami talaga nagbabash, bakit siya inupo dyan, ano? Sabi niya, bakit niyo tinitingnan yung past ko? Kung ano ako dati, bakit hindi nyo tingnan kung ano yung kaya kong gawin? Which is true, di ba? Give her a chance. Katulad lang din ng mga ibang ina-point, kung merong in the future hindi maganda yung trabaho niya, alisin siya. Pag hindi siya inalis, batikusin natin ang Pangulo. Kaya nga ang ating mga mata ay nasa harap ng ating mga ulo. Correct. Di ba? Ang ibig sabihin yan, let's always move forward, di ba? Looking forward. Di tayo, let us not dwell on the past. Yan, di ba? Ako, gusto ko si Angel sa MTRC. Chairman, no? Ayun, mga kasabay, maraming salamat. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte bibisita sa Russian Navy vessel sa South Harbor, Manila ngayong araw.
Panibagong Mega Drug Rehabilitation Center itatayo sa Carmen, Bohol. Pangulong Duterte tinaguri ang big winner in Asia ng CNN. Malacanang ikinatuwa ang pag-uulat ng international agencies na mga nagawa ng Pangulo. At isang pamilya na nakatira sa silong ng isang bahay sa Ugong, Pasig City. Pinagkalooban ng UNTV ng munting regalo at pangsalo-salo. Pangulong Rodrigo Duterte bibisita sa Russian Navy vessel sa Manila South Harbor ngayong umaga. Panibagong Mega Drug Rehabilitation Center itatayo sa Carmen, Bohol. ASEAN 2017, formal nang ilulunsad sa Enero 15 sa Davao City. Code of Conduct sa South China Sea, target mabuo sa pagtitipon ng ASEAN leaders. At Pangulong Duterte tinaguri ang big winner in Asia ng CNN. Malacanang ikinatuwa ang pag-uulat ng international media agencies ng mga nagawa ng Pangulo. Bilang bahagi ng 5-day goodwill visit ng Russian Navy sa bansa, ipinakita sa publiko ang mga makabagong gamit pandigma ng anti-submarine vessel Admiral Tributes. Gayon din ang combat skills ng Russian Marines. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Binisita kahapon ng Russian Navy officials ang makasaysayang Luneta Park sa Maynila. Nagkaroon ng wreath-laying ceremony sa monumento ni Gat Jose Rizal bilang pagpapakita ng respeto sa national history ng bansa. It's our professional and moral duty to pay our deep respect to your national hero. We deeply respect your country, your hero history, your national heroes. So it's a must for us. Pagkatapos nito, ipinamalas naman ng Russian Marines sa publiko ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Ibinida ng mga ito ang kanilang combat stunts na kinabibilangan ng mga teknik mula sa self-defense system na Krav Maga at nagsagawa ng shooting exercises. Samantala, bilang bahagi rin ng goodwill visit ng Russia, binuksan sa publiko ang anti-submarine vessel na Admiral Tributes. Kanya-kanyang paglilibot at pagpapalitrato ang mga Pilipino sa nagmistulang tourist attraction na warship. Makikita rito ang mga makabagong gamit pandigma. May chopper din sa loob na ginagamit naman sa search and rescue operations ng Russia simula pa noong 1987. Saya po. Walang kasi sa kabila ng marami naman silang bansa na pupuntahan ay isa tayo na napili ang Pilipinas po na dalawin nila. Bilang isang parang turista doon sa loob, feeling ko turista talaga ako kasi first time ko talaga makakita ng ganyan kagandang mayang barko na yan. Nagulat kami na ayun pala yung laman yun, doon pala yung mga tao, kung anong ginagawa. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda sa Russia para sa inaasahang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte to pay an official visit to Russia. It will be a milestone in our bilateral relations, and of course now Noong Disyembre, nagtungo na sa Russia sina Defense Secretary Delfin Lorenzana at Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay upang makipag-usap sa kani-kanilang Russian counterparts kaugnay sa possible cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakatakda namang bisitahin ngayong araw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Russian Navy vessel sa nakadaong sa South Harbor, Manila. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Matapos ang ilang araw na bakasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, sasabak na ito sa kanyang unang schedule para sa taong 2017, ang pagbisita sa Russian anti-submarine vessel na Admiral Tributes. Dumaong sa South Harbor, Manila ang dalawang Russian Navy vessels para sa ilang araw na goodwill visit. Mananatili ito sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Una nang nagpahayag ng suporta ang Russian Navy sa pagkakaroon ng maritime exercises sa Pilipinas sa hinaharap bilang pag-ayuda sa paglaban sa international terrorism at piracy. Binigyang diin naman ng Malacanang na bukas si Pangulong Duterte sa pagkakaroon ng joint military exercises at pagpapaigting ng maritime cooperation sa Russia. Regarding the
the joint exercises with Russia, supposedly. The president has said before that he is open to joint military exercises with Russia. The goodwill visit by the Russian Navy will contribute to the strengthening of friendship with the Philippine Navy. It also is an indication that our maritime cooperation can further be enhanced through naval diplomacy and camaraderie. Ngunit bago ito maisagawa, kinakailangan muna anyang magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. In conversation with Secretary of National Defense, he said that all of these things will be dependent on the signing of an MOU, which was initiated in 2014. And this will provide a framework regarding the terms of engagement, from military to military, visiting students, cultural exchanges, and joint military exercises. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Formal nang ilulunsad sa Enero 15 ang ASEAN 2017 sa Davao City at kabilang sa mga agenda ng conference ay ang pagbuo ng Code of Conduct sa pinag-aagawang South China Sea. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na kabilang sa agenda ng conference at meetings ng ASEAN 2017 kung saan chairman ang Pilipinas ay ang South China Sea Dispute. Isa rin sa prioridad ng ASEAN 2017 ay ang pagbuo ng framework para sa Code of Conduct ng mga claimants sa South China Sea at mapayapang pagresolba sa territorial disputes. Target itong matapos ngayong taon sa pagtutulungan ng ASEAN at China. In fact, one of our main goals this year in cooperation with China, not only Philippines but ASEAN and China, is to try and arrive at a framework for the Code of Conduct for the South China Sea by the end of the year. That will be one of our main priorities. Giit naman ng opisyal, hindi na kailangang talakayin sa mga pagpupulong ng ASEAN 2017 ang The Hague ruling na pumapabor sa Pilipinas dahil bahagi na ito ng international law. Inaasahan naman ng pamahalaan na mas magiging maayos ang talakayan ng world leaders hinggil sa mga isyong katulad ng South China Sea, bagaman aminado silang malaki itong hamon dahil sa mga ulat ng militarisasyon ng China sa disputed areas. We hope we will have a pleasant scenario during our chairmanship, but we will be guided by our national interests. We'll also be guided by the concerns of our ASEAN colleagues. Bukod sa isyu ng maritime dispute, prioridad din ng ASEAN 2017 ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon, paglaban sa terorismo at iligal na droga, pagiging disaster resilient at pagpapaunlad ng ekonomiya. Sa January 15 ay formal nang ilulunsad ang ASEAN 2017 sa Davao City SMX Convention Center. Habang isinasagawa naman sa Manila at Clark, Pampanga ang iba pang ASEAN meetings at conferences. Ang ASEAN 2017 ay isa sa international event na pangungunahan ng Pilipinas sa ilalim ng Duterte administration, bukod sa Miss Universe 2016 beauty pageant. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ikinagalak ng Malacanang ang pag-uulat ng international media agencies sa mga accomplishment ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakalipas na taon. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Bago matapos ang taong 2016, napili ng American Television Network na Cable News Network o CNN si Pangulong Rodrigo Duterte na big winner in Asia. Ayon sa inilathala ng CNN, ang mga hindi karaniwang hakbang ng lider ay indikasyon ng hinaharap na mga pagbabago, pagtitimbang sa diplomatic ties at pag-aangat ng kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino. Newsmaker din si President Duterte sa Japan. Sa lathala ng Japan Times na isang English language newspaper, ilan sa malalaking hamon para kay Pangulong Duterte ang pagbalanse sa ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos at China at pagpapaunlad ng ekonomiya. Ikinagalak naman ng Malacanang ang pag-uulat ng International Media Agency sa mga accomplishment ng Pangulo noong nakaraang taon. It's heartening to know that certain media agencies are able to notice the good things the President is doing. Nitong linggo lamang itinanghal na 2016 Person of the Year ng prestihiyosong magazine na Hong Kong News Weekly na Yaju Zhukan si Pangulong Duterte. Samantala noong nakaraang buwan ay una nang nakasama ang Pangulo sa 2016 ranking ng Forbes Most Powerful People. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines.
Nalagdaan na ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Health at pribadong kumpanyang Archie Global para sa pagpapatayo ng panibagong mega drug rehabilitation center sa bansa. Itatayo ito sa loob ng isang military camp sa Carmen, Bohol. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Mike Sueno, marami pang pribadong sektor at individual ang nagpahayag ng suporta sa drug rehabilitation program ng pamahalaan. Narito ang bahagi ng pahayag ni DILG Secretary Mike Sueno. Big, no? Baka mahirapan tayo mag-maintain ng very big facility like the Nueva Ecija. So we are negotiating with these donors na kung pwede, hati-hatiin lang natin. Mga 500 to 1,000 lang ang capacity. So kung pwede, tag 500 para ma-divide natin ito in several provinces. Kasi maraming provinces din ang willing mag-donate ng rehab. Nanindigan naman si COMELEC Chairman Andres Bautista na hindi sa kanya dapat isisi ang nangyaring leak o paglalabas sa mga impormasyon ng mga botante na nakatala sa kanilang website na nahack noong nakaraang taon. Narito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Naniniwala si Commission on Elections Chairman Andres Bautista na hindi sa kanya dapat isisi ang nangyaring malawakang leak ng mga impormasyon ng mga botante na nakatala sa COMELEC website. Aniya, hindi makatwiran na isisi sa kanya ang hacking na kahit mismo ang mga naglalakihang website ay hindi nakaligtas. Yung hacking, nangyayari ngayon yan kahit na yung pinaka-secure na website. Di ba sa Amerika, bilhin nyo, ang Facebook, ang Google, ang Twitter, lahat ito na-hack, pati ang US government. So, mahirap magsabi talaga na, kumbaga, merong pagkukulang ang isang tao o grupo. Dagdag ni Bautista, ang dapat pagtuunan ng pansin ay ang remedial measures na kanilang isinasagawa dahil hindi sila makasisiguro na hindi na mauulit ang pag-hack sa mga data. Hindi rin anya totoo na hindi niya pinahahalagahan ang mga impormasyon ng mga botante. Nagkataon lamang na naging abala sila noong panahon ng eleksyon. Hindi naman sa binabaliwala ko yung data security at data, kaya lang at that point in time, kumbaga marami kaming pinagtutuunan ng pansin. Una nang inirekomenda ng National Privacy Commission na sampahan ng kaso si Bautista dahil umano sa paglabag sa Data Privacy Act of 2012, kaugnay ng massive data breach noong March 2016. Nailabas mula sa nahack na website ng COMELEC ang impormasyon ng mahigit sa 15 milyong botante gaya ng fingerprints at passport information. Kailangan yung pag-iingat dito, no, yung prevention and mitigation, yun ang dinidiin ng batas na ito. Kaya nga ito, pinaparusahan dito, hindi lang yung may ginawa, kundi yung hindi gumawa. Kasi yun ang esensya ng batas, proteksyonan ang personal information ng ating mga mamamayan. Maghahain naman ng motion for reconsideration si Bautista sa kinakaharap na kasong kriminal. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Itinanggi ni Vice President Leni Robredo ang mga paratang na bahagi ng pamumulitika ang kanyang ginagawang pamimigay ng mga tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Nina sa Bicol Region. Narito ang hataw na balita ni Alan Manansala. Muling naglibot si Vice President Leni Robredo kahapon sa ilang lugar sa Camarines Sur sa Bicol Region na lubhang naapektuhan ng Bagyong Nina. Sa pagbisita nito sa District 3 ng Camsur o sa Rinconada area, nangako ito sa mga biktima ng bagyo na gagawa ng paraan upang mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan nito. Kabilang narito si Aling Presi San Antonio ng Barangay Salvacion sa bayan ng Buhi. Agad nitong idinaing ang pagkasira ng bahay dahil sa bagyo. Upuan natin para planuhin with the national government agencies. Paano mapapabilis yung tulong, tapos paano mas magiging systematic. Maliban sa tulong sa pagsasaayos ng mga bahay ng mga biktima ng bagyo, pagkukumpuni ng mga nasirang paaralan at pagpapalit sa mga nasirang pananim, gumagawa na rin anila sila ng paraan upang mapabilis ang pagbabalik sa normal na supply ng kuryente sa probinsya. Umapila naman ang pangalawang Pangulo na huwag lagyan ng kulay ang kanyang pagbisita sa typhoon damaged areas. Hindi aniya totoong pamumulitika ang kanyang ginagawa. Makakabuti siguro sa lahat na magtulungan na lang.
Dapat wala namang politika yung pag-ayos ng disaster. Andito tayo, nagsasakripisyo, naghihirap para pabilisin yung tulong para sa mga tao. Hindi tayo umaasa lamang sa gobyerno. Bukas, plano namang bisitahin ng pangalawang Pangulo ang bayan ng Kanakman, Kamaligan, Calabanga, Bumbon at Magaraw. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Camarines Sur. Nagkaroon ng konsultasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at mga operator ng Transport Network Vehicle Service gaya ng Uber at Grab kahapon. Tinalakay ng mga ito ang sari-saring problema, partikular na ang issue ng surge pricing. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Problema sa pag-a-apply ng extension ng Provisional Authority, accreditation processes at ang biglaang pagpapatupad ng cap sa surge pricing. Ilan lang ang mga problemang ito sa tinalakay sa isinagawang konsultasyon sa pagitan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Transport Network Vehicle Service o TNVS. Reklamo ng ilang operator, matagal bago maaprubahan ang mga aplikasyon sa pagpapalawig ng Provisional Authority na isa sa mga requirement upang hindi sila maituring na kolorum. At ang kanilang mga prangkisa, para lamang sa buong Metro Manila gayong may ilang mga pasahero ang nagpapahatid sa labas ng NCR. Kinwestiyon din ng mga operator ang biglaan nilang pagpapatupad ng limitasyon sa surge pricing nang hindi sila nakukonsulta. Paliwanag ni LTFRB Chairman Martin Delgra, kailangang pag-aralang mabuti ang bawat aplikasyon na isinumite sa kanilang tanggapan bago payagan ng isang TNVS na makapag-operate. Kaugnay naman ng price surge na pagkasunduan aniya ito ng Uber at Grab na siya ring may kapangyarihang mag-regulate sa pamasahe na ipinapataw sa kanilang mga pasahero. Pinagsusumite ng LTFRB ang Uber at Grab ng kanilang position paper upang linawin ng ilan sa kanilang mga patakaran na kanilang ipinatutupad sa price surge at accountability ng mga driver. And they asked for 10 days to file their position paper. After that, we will come into terms with in a collegial manner yung members ng board to come up with this. But you have to understand also na itong rules na ito hindi lang sa level ng LTFRB. This originates from a department order. So ibig sabihin, we will refer it to the Secretary of Transportation on the new rules that we will be proposing for this kind of public transportation system. Kontento naman ang ilang mga operator sa resulta ng isinagawang konsultasyon at umaasang maisa sa ayos rin ng sistema sa mga TNVS sa lalong madaling panahon. Ang ano lang namin is humingi lang po kami ng suporta. Total system naman yan, nagkakamali nga yung tao, system pa kaya. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala na iligtas ang ilang sakada mula sa umunoy pagmamaltrato sa kanila sa Hacienda Luisita. Narito ang hatong na balita ni Ray Pilayo. Nasa tanggapan na ng Department of Agrarian Reform o DAR ang mga sakada o mananabas ng tubo matapos itong ma-rescue sa Hacienda Luisita. Umabot sa 43 ang na-rescue ng Union ng mga manggagawa sa agrikultura noong 25 hanggang 31 ng Disyembre. At kahapon lamang ay dumating pa ang siyam sa kanila matapos tumakas sa Hacienda Luisita. Nag-usap po kami, iba't ibang paraan ang ano nila, paano sila makaalis. Kaya po merong mga sinundo, lumabas sila kasi ayon po sa kanila paggabi nakapadlock. Reklamo ng mga ito ang hindi pagtupad sa ipinangakong pasahod at iba pang benepisyo gaya ng SSS. Sa kanilang komputasyon ay nasa 9 pesos at 46 centavos hanggang 128.31 pesos lamang ang kanilang sinusweldo kada araw na hamak na malayo sa umiiral daily minimum wage sa Region 3 na 334 pesos. Nasa 13 oras din nila ang kanilang trabaho mula 4 a.m. hanggang 5 p.m. Ayon sa mga tumakas, tinatayang nasa 800 ang mga kasama nilang sakada sa hacienda, subalit sa ngayon ay nasa 20 na lamang ang mga ito dahil nagsialisan na rin sa lugar. Ang nasa 106 na po sa kanila ay nirecruit pa sa Bukidnon habang ang iba naman ay galing sa Cotabato at Davao. Mag-isang linggo na, walang dumarating sa amin na pagkain. Tuloy doon sa tinatabasan namin ang tubo, nang huhuli lang kami ng palaka para may makain kami doon. Sa hirap ng buhay namin doon.
na ipaalam na sa Department of Labor and Employment ang kaso ng labor violations. Plano rin ng mga sakada na maghain ng kasong kriminal, partikular ang human trafficking laban sa kontraktor na Green Hand Labor Service Cooperative at sa principal employer na Agriculto Incorporated at Central Azucarera de Tarlac. Nagpadala na ng representante ang DOLE sa Hacienda Luisita upang imbestigahan ang insidente. Tiniyak nito na pananagutin ang recruiter at employer kung may paglabag na nangyari at ipabibigay sa mga sakada ang dapat nilang makuha. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga nakikiramay sa pamilya ni Emeline Villanueva, ang batang tinamaan ng bala sa Malabon City noong pagpapalit ng taon. Samantala, hawak na ng National Bureau of Investigation ang autopsy report sa mga labi ni Emeline. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki, magandang umaga. Yes, Miss Beth, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga taong nakikiramay sa pamilya ni Emeline Villanueva dito sa Cristia Street, Barangay San Agustin dito sa Malabon City. Si Emeline ang batang tinamaan ng bala sa ulo noong pagpapalit ng taon. Pumanaw noong Miyerkules ng gabi dahil sa cardiac arrest. Bukod sa mga kaanak at mahal sa buhay, bumibisita rin ang kanyang mga kaklase at mayroong nagpapadala ng mga bulaklak. Kahapon dumalaw din sa Malabon City Mayor si Malabon City Mayor Lenlen Ortega at Department of Health Assistant Secretary Tayag. Ayon sa pamilya, bagamat labis ang kalungkutan nila ay kinatutuwa naman nila ang suporta at pagmamahal na ipinapakita ng marami para sa yumaong anak. Hiling lang ng pamilya na sana ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Emeline. Samantala, ayon sa NBI, hawak na nila ang autopsy report sa mga labi ni Emeline. Base sa ulat, 9mm na bala ang bumaon sa ulo ng dalagita. Hindi rin umano lisensyado ang baril na ginamit dito. Sa ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad si Renato C. Jr. alias Toti na nagpaputok umano ng baril. Ayon sa Malabon Police, mayroon nakabinbing kaso ang sospek kaugnay ng pamamaslang sa isang pulis Caloocan. Sa ngayon naman, Miss Beth, ay hindi pa pinal kung saan ililibing at kung kailan ililibing itong si Emeline Villanueva. Beth? Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla, nag-ulat ng live mula sa Malabon City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Rina, go ahead. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the globe. Police officers questions Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu at his residence over his alleged receipt of valuable gifts from businessmen in breach of his role as a public servant. Netanyahu has repeatedly denied any wrongdoing and has told his political rivals not to expect his imminent downfall. The move to interview the Israeli leader is authorized by Attorney General Avichai Mandelblit, who decided after a preliminary inquiry that there was enough evidence to open a criminal investigation. He has not detailed the suspicions. Netanyahu is currently on his fourth term as Prime Minister and will become Israel's longest-serving leader if he stays in office until the end of next year. Meanwhile, Australia maintains respect for Indonesia despite its repatriation of instructors from Australia. Nina Bascon has the details. Indonesia's military chief Gatot Nurmantio said on Thursday the Indonesian government will withdraw instructors based in Australia after insulting teaching materials were found at a West Australian military base. Nurmantio says the suspension will continue until the end of investigation led by Australia. The materials concerned West Papua, an Indonesian province that has tried to seek independence from Jakarta and a politically sensitive issue in Indonesia. Indonesian President Joko Widodo says relations with Australia remains good and that he had asked his defense minister and military chief to investigate as well. Saat ini masalah itu saya sudah perintahkan untuk ditangani oleh Menhan dan Panglima TNI. Saya kira hubungan kita dengan Australia kondisi yang baik-baik saja. Hanya mungkin di tingkat operasional ini yang perlu disampaikan agar situasinya tidak panas. Australia has expressed regret
and launch an inquiry into the offensive material, which is expected to be concluded imminently. We, of course, in accord with the Lombok Treaty, which is the treaty between Australia and Indonesia, recognise Indonesia's sovereignty and territorial integrity, and that is our firm and stated position. Once completed, Australia will present the findings of the report to Indonesia's government and military. But with a suspension of military cooperation taken independently of Indonesia's President Joko Widodo, Australia will need to win favor with its neighbor's influential military. Reports said the offensive material was found at Campbell Barracks in Perth, but officials at the army base declined to answer questions. Nina Bascon, UNTV News and Rescue, Melbourne, Australia. In other news, France starts a massive cull of ducks in 3 regions in an effort to stop bird flu from contaminating even further. All free-range ducks as well as geese are to be slaughtered between January 5 and 20 in an area in southwestern France. This comprises parts of the Surs, Landes, and Haute-Pyrénées administrative departments. France, which has the largest poultry flock in the European Union, has reported 89 outbreaks of the highly contagious H5N8 bird flu virus so far. The decision targets up to 1.3 million ducks in the affected area. The H5N8 strain is highly deadly for poultry but has never been found in humans. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Nagbigay ng payo sa mga kandidata ng 2016 Miss Universe Beauty Pageant ang mga dati nitong Filipina title holders na sina Margie Moran at Gloria Diaz. Narito ang hataw na balita ni Grace Cassie. Muling binalikan ni Margie Moran at Gloria Diaz ang kanilang mga naging karanasan nang sila ay minsang makoronahan bilang Miss Universe. Ayon sa pinakaunang Pilipinang naging Miss Universe noong 1969 sa edad na 18 anyos na si Gloria Diaz, hindi dapat mawala sa kandidata ang pagiging mababang loob at maayos na pakikisama sa ibang mga kandidata. Winning or losing is not the end or the beginning of everything. It's the day after, and you just have to enjoy everything. Payo naman ni 1973 Miss Universe Margie Moran sa mga lalahok sa darating na pageant na paghandaan ang question and answer portion. You just have to be educated. You have to be good at current events to be able to answer. Malaki naman ang tiwala ni 1972 binibining Pilipinas candidate at ngayon ay kalihim ng Department of Tourism na si Wanda Teo na malakas ang pambato ng Pilipinas na si Maxine Medina. There are 88 candidates. With the 88, expect each candidate will bring around 10 to 30. So i-multiply mo yan. So yung effect will be really very big. And then during the event itself, it will be shown in 190 countries all over the world. Sinabi rin ni Secretary Teo na malaki ang may tutulong sa turismo ng gaganaping Miss Universe pageant sa bansa ngayong buwan. Sa ngayon, patuloy ang paghanda ng 88 kandidata sa Miss Universe para sa Coronation Night na gaganapin sa January 30 sa Mall of Asia Arena. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Makati City. Para sa mga karagdagang balita, mag-log on lamang sa aming website na untvweb.com. Teka muna. Ano Ano yan? Hindi, yung mga classmates ko. We had our batch 83 reunion. Wow, hindi pa akong buhay. Binulong ko na nga lang, sorry. Ano paulit? Sabi ko hindi pa ako buhay no. 1983. 1983 talaga? Talaga? Binulong ko pa nga. Ano pa lang kami kinder? Wow! Ano nangyari, kuya? Hindi, no. Binabati ko lang. Binabati ko yung mga sa Murong. Star? Sa Murong sa Bataan. Oh, si Jing, si Nonet, si Iya, si Juanita, si wala sana akong makalimutan. Si Linda, si Lourdes, si Aida, si Lorna. Si Ed, si Ed Bulaong, si Bong Regalado, si Ted Cruz, si Noel Macapugay, si Daniel Junicio, katukayo ko. Si Rodora Cortez nanonood rin. Sino pa ba yung mga
si Archie, si Ed Villamayor, mga classmates namin. At si Dami King, niyo kuya. marami kami nagkita-kita galing ng Ibang states bansa. yung iba. Sila Jing at sila Nonet. Yung iba hindi nakarating. Si King Santos naman hindi nakapunta dahil may sakit. Si Ronaldo Santos. King. Tinatanong ko, gusto mo na bang dalawin ka namin? Huwag muna. Sabi nila, dadalawin ka doon. Dadalawin ka namin. Sabi ni Bong Etorman, ni Joseph Miranda, nandun, tsaka si Ricky Ramos. Andun pala sila. Nandun sila. Sino Mga ba yung super friends. Sino ba yung mga, sana wala ako nakalimutan. Si Juanita binanggit ko, si Ana, si Aida, si Ana. Si Aida, si Lorna, si Pe. Villarosa, former Ana Villarosa. Anong school kuya? CEU. 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 Ayan. Kami ang unang batch ng mga lalaki nun sa CEU ng high school na. High school. 83 high school, 1980. Hindi pa ako napaplano. No? Wala ka pang Hindi ka pa pinapanganak. Tuwan-tuwa naman ako sa'yo. Dahil mukhang graduate na ako ng college, di ka pa rin pinapanganak. Nung 19 ka ba? 90? Wag na. Hindi naman. So, nung nag-graduate ako ng college, pinanganak Mga pinanganak na. Gumagapang ka na siguro. Pahanap nga kayo ng mas bata dito mo ako. Biglang umalis. Wag. Ba't tapusin natin? Bagay, di naman nalata eh. Hindi naman halata, kuya. Mukhang magkalapit tayo ng edad. Oo, sige. Diba? Saan yan? Paangat o pababa? Dalawang bagay yun eh. Ikaw yung malapit sa edad ko o ako malapit sa edad mo. Kahit ano, kuya. Basta. Parang biglang bumait ka bigla. Basta, kuya. Basta ikaw. Wala ka namang allergy sa damit. Hindi naman. Ako kahit may tarheta pa yan, sinusuot ko nga. Baka may allergy ka sa... Wala naman. Dito wala. Kasi baka may allergy ka din dyan. Papalisin na kita dyan. Wala, hindi. Kahit may tarheta nga, kuya, binusuot ko eh. Talaga? Kasi pull out sa sponsor. Basta wag mong lalagyan ng pabang. Bawal pabango. Tsaka Soli makeup. din eh. Ganun ang mga damit namin. Soli after. Pati relo. Wow. Ako walang relo. Pero yung relo ko soli din eh. Gamit ngayon soli bukas. Kasi bukas tirik na. Galing kay Porky. 6:48 in the morning para naman po sa mga balita ang dapat abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Security measures na ipinatutupad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa North Cotabato District Jail iimbestigahan ng DILG. Nasa 27 milyong piso na halaga ng mga baka at kambing ipinamahagi ng Nueva Ecija Provincial Government sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Malacanang Kamao nangakong babawi mula sa back-to-back loss nito noong 2016. At isang pamilya na nakatira sa silong ng bahay sa isang barangay sa Pasig City, pinagkalooban ng UNTV at members, Church of God International ng mga munting regalo. Sa detalye ng mga balita, iimbestigahan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang naganap na jailbreak sa North Cotabato District Jail kung saan mahigit 150 inmate ang nakatakas. Ayon kay Secretary Ismael Mike Sueno, posibleng pumalpak ang ipinatutupad na security measures ng Bureau of Jail Management and Penology sa lugar. Narito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Naging pag-atake ng mga armadong lalaki noong Miyerkules ng madaling araw, nakatanggap na ang Provincial Warden ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa North Cotabato ng intelligence reports tungkol dito. Ayon kay Interior and Local Secretary Mike Sueno, iimbestigahan nila kung may kapabayaan bang nangyari at hindi agad nakapagdagdag ng jail wardens ang BJMP sa kabila ng mga banta. So we have to investigate that kung totoo na na walang additional, hindi sila talaga full alert. I will investigate that. Ngunit ayon sa kalihim, matapos matanggap ang intelligence report ay ipinagbigay alam ito ng jail warden sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa lugar, kaya nang mangyari ang pag-atake ay mabilis na nakaresponde ang mga ito.
Samantala, naniniwala naman ang kalihim sa ulat sa kanya ng Moro Islamic Liberation Front na walang kasapi nila ang sangkot sa naturang pag-atake. Ito ay matapos lumabas ang ulat na mula sa tropa ng MILF ang mga armadong grupong sumugod at nagpaputok sa bilangguan na dahilan ng pagpuga ng higit sa 100 bilanggo. Well, we are doing our own investigation, but me, I personally believe the words of General Sami Al-Mansur, Al-Mansur and Vice Chairman Gadzali Jafar. Nanawagan naman si Secretary Sueno sa publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may makuha silang impormasyon tungkol sa mga pugante ng North Cotabato District Jail. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sa kaugnay na balita, patuloy pa rin na tinutugis ang mahigit 100 inmates na nakatakas sa North Cotabato District Jail. Para bigyan po tayo ng update, kasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Acting Governor Sherlyn Macasarte ng North Cotabato. Magandang umaga po, Gov. Yes, magandang umaga, Kuya Daniel. Opo, Gov, hingi lang po kami ng update. Kumusta na ho itong ginagawa dyan sa ating lugar na pagtugis dito sa mga nakatakas na mga inmates, Gov? Sa kasalukuyan po ay tuloy-tuloy yung hot pursuit operation na ginagawa ng ating PNP at ating Philippine Army sa mga areas kung saan tayo merong mga sightings. And as of today, meron na po tayong na-recapture na 41 itong buhay. 8 ang patay at 2 naman po yung tinamaan na nasa hospital ngayon. Patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa mga local government units sa pamamagitan ng kanilang mga mayor, yung ating mga kabaranggayan, sa pamamagitan na rin ng kanilang mga BIPA at pinapatingnan natin yung mga areas kung meron ba silang mga hindi kakilala at ito po ay nire-report nila sa pinakamalapit na police stations. Ang account po natin sa kabuuan, meron po ba tayong eksakto ng bilang? Nadagdagan po ba ito sa mga naunang naiulat na kabuang nakatakas, Gov? Nasa 159 tayo, no? But I ordered the provincial director to also account because I have received reports na other than the 159 na nasa listahan namin, merong mga napatakas na wala sa listahan. So kaninang early morning ko lang ito natanggap, kaya ito po ay titingnan natin through an independent body, no, so that we can make accounting, yung factual accounting po talaga ng mga inmates within the BJMP. Yun hong na-recapture natin na 41, Gov, saan po ngayon nakalagak sila? Yung na-recapture natin na 41, ito yung mabuhay. Yung iba, binalik natin sa jail. Yung iba, I think, nilagay muna nila dito sa mga ibang stations na pinakamalapit para medyo lumuwag-luwag konti. Para at the same time, habang inaayos natin yung operation at ang security measures doon sa BJMP. Ano ho ba ngayon ang adjustments na ginagawa dito po sa BJMP at para ho masigurado natin na hindi na mangyayari ulit ang ganitong insidente, Gov? Right this moment, Kuya Daniel, meron tayong mga augmentations na nilagay doon. And then, other than that, tinitingnan din natin yung mga perimeters nito para mapag-aralan kung ano pa yung pwedeng i-recommend namin sa BJMP because the North Cotabato District Jail is under the operation of the BJMP, which is also under the supervision of the DILG. Nagkataon lang po na ito ay nasa perimeter po within the provincial capital. Kaya yung atin namang ginagawa sa provincial government, right after po ito na turn over sa BJMP in the year 2010, nagbibigay po tayo ng mga logistics, assistance na lang yung binibigay natin. And in fact, meron tayong mga 15 na mga jail guards na naka-assign po doon sa area. Ano po ang mga advisories natin, Gov, dito sa ating mga kababayan na nandyan sa area sa maaaring security threat na maipost nito pong mga nakatakas na mga inmates?
Habang inaantay natin yung yung profiling ng itong mga nakalabas na hindi pa natin nahuli, because as of now, nare-request ko sa BGMP na maglabas na ng mga pictures nitong mga inmates na hindi na recapture. And at the same time, katulong po natin yung mga local government units, nasa kanila po yung call. Like for example, kung meron tayong mga clearing operations doon sa area, ang order ko po sa kanila ay i-cancel na po yung klase ng mga bata. Alright. So ano ho bang pinakagrabing kaso na alam ninyo, Gov, doon sa mga nakatakas? So far, meron tayong homicide, murder, at saka yung parricide. Meron din tayong mga malaki-laki din yung percentage ng drugs. Actually, meron akong ito yung RA 9165, yung drugs. Nasa 62 po sila. Yun namang firearms and explosives, nasa 3. Meron tayong cases ng rape, 38. Murder, homicide, parricide, 43. Carnapping, 9, And then yung unknown natin, nasa 3. Yung high risk na identified natin, nasa 13. Gov, ito ho ba meron ho ba kayong initial na report na natanggap kung ano ang o sino ang maaari talagang nasa likod nito? Actually, identified naman natin yung umatake. Ito ay si Commander Ismael Nasser, alias Derby. Ang tinitingnan natin kung saan naka-anchor na grupo ito si Ismael, considering na dinidisown siya ng BIFF at ng MILF. Alright, so wala pa hong lumulutang dito ng mga information with regards sa relation po ng pangyayaring ito sa drug cases natin, Gov? Actually, ano po yan, July pa po, alam na meron na tayong mga intelligence report na meron pong i-rescue doon sa loob. Kaya every now and then, pag meron tayong mga intelligence report na aatake, nagpapa-augment po tayo. In fact, meron po tayong na-receive na through the mayor ng Kidapawan. Ito po ay binato niya sa warden. At ito naman po ay binato sa PNP at saka sa Army. That was December 29. Kaya on December 29 up to January 1, yung augmentation ng Army natin at saka yung staff, nandun po sa area. Right after nung July 1 po, nag-pull out po yung 39th RD. Kasi kung maalala po ninyo, yung 39th RD po, area niya yung mga yung mga lugar kung saan sinusunog po yung mga bus na yon. In fact, kahapon meron. Kaya kailangan niya i-pull out yung kanyang augmentation doon para pumunta naman doon sa area kung saan sinusunog itong mga bus. Yung sa PNP naman, dito po sa province ng Cotabato, since November, mataas po talaga yung threat ng IED. So itong staff, ginagamit din po natin, dinidispatch sila sa mga areas kung saan mataas talaga yung level ng IED threat. But then sa likod po ng BGMP, ng ating NCDG, meron pong naka-assign talaga na staff na isang squad doon sa likuran. I think that's not staff. Parang RPSB. Sila po yung unang nakipagbakbakan doon sa mga umatake. Kumbaga may augmentation po, kaya lang hindi kinaya dahil yung ibang mga kasama dati ay nag-withdraw for other reasons. Yes po. Kasi kung maalala ninyo, December 24, meron pong tinapunan po yung isang town namin dito ng Granada kung saan merong 20 po na tinamaan. And then December 27 naman, merong pumutok na 281mm dito po sa may municipality ng Alyosan. Kaya itong forces natin, kasi sa mga munisipyo po, Daniel, po sila, marami pong mga munisipyo na kulang-kulang po talaga yung PNP.
Gov, meron ho bang parallel investigation na ginagawa ang provincial government considering na meron na pong iniutos na pag-iimbestiga din ang DILG? Kausap po natin si Secretary Mike Sueno kahapon. Actually, ako po ang nag-relay sa kanya ng mga information based doon sa mga initial investigation na aming nakalap mula po sa DJMC. So kung ano man po yung action ng ating DILG Secretary, ito po ay nakabase doon sa nireport natin kahapon. On our end, probably today, we will be drafting yung aming pong request, formal request for the DILG. And you have all the names na din po noong na-recapture, yung 8 patay, yung 2 sugatan, at yung mga pangalan din noong iba pa, pati na ho yung mga hinihingi ninyo, ay inaabangan din po ninyong kakompletohan, Governor? Meron na po tayong kompletong pangalan dito po sa captured, sa mga captured natin. Meron din tayo dito sa mga namatay at meron din po sa wounded. Yun palang captured yung escape natin. Hindi pa po pala kompleto ito, nasa 15 lang po yung sa akin. But then yung total number natin, ang pagkakaalam ko po talaga is nasa 41 yung captured natin, na ito po yung buhay. 8 yung namatay at 2 naman po yung tinamaan. So we will just be getting the other informations po para mailabas din po namin. Meron ho ba kayong gustong ipanawagan sa ating mga kababayan, Governor, especially doon ho sa mga nasasakupan po ninyo? Please go ahead, ma'am. Sa mga kababayan natin sa North Cotabato, yung inyong pong provincial government sa mamagitan ng inyong aking governor ay nakikipagtulungan po sa ating PNP at Armed Forces of the Philippines at ang ating local government unit para po matugis yung mga inmates na nakapuga po sa NCDG sa ating jail. Ako po ay nananawagan lalo-lalo na sa mga kabaranggayan dahil hindi naman po namin lahat ma-assign ito din sa mga areas. Kung meron po kayong mga namataan na mga taong hindi nyo kakilala at kahina-hinala, maaari po lamang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na mga police stations or even your mga barangay officials para mapuntahan po ito at matingnan kung ito ba ay kasama doon sa mga inmates. Maaari po lamang ay maging din po tayo maging vigilant kasi meron po tayong case kung saan yung ating mga inmates na nag-escape ay meron po silang hinostage. So kung meron pong clearing operations doon sa area ninyo, i-secure na po natin yung ating mga pamilya. Huwag nang papasukin yung mga bata kasi automatic po yun na walang pasok. So habang lahat na ginagawa natin, patuloy po tayong manalangin na yung kapayapaan po ay manatili sa lalawigan ng North Cotabato. Maraming salamat po sa pagkakataon, Governor Sherlyn Macasarte. Thank you po, Kuya Daniel. Si Governor Sherlyn Macasarte ng North Cotabato. Alamin muna natin ang latest traffic update sa mga oras na ito mula sa ating kasamang si Joanne Nano. Yes, Joanne, magandang umaga. Yes, magandang umaga sa iyo, Monica. Good morning kay Kuya Daniel at good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. Sa mga kababayan natin na maglalakbay ngayong Friday morning, medyo mabigat na po ang sitwasyon ng trapiko, lalong-lalo na po dito sa may kahabaan ng EDSA Southbound. Alamin natin ang lagay ng ating mga lansangan. Sa mga maglalakbay sa mga oras na ito, sa mga kababayan po natin na papunta ng Makati, kung kayo po ay manggagaling dito sa may Quezon City, mula po dyan sa may area ng Muñoz hanggang dito sa may EDSA Quezon Avenue, ay maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Subalit pagdating nyo po dyan sa may area ng Timog, kayo din po dyan sa may area ng Cubao, hanggang sa kayo po ay makarating ng White Plains, Connecticut, ay medyo mabigat na po ang sitwasyon na mararamdaman ng ating mga motorista sa ngayon. Pagsapit nyo po dyan sa may area ng EDSA Guadalupe, light to moderate na po ang galaw ng mga sasakyan hanggang sa kayo ay makarating ng Mall of Asia. Samantala, ang northbound EDSA naman po, ang malaking bahagi nito, maluwag po ang sitwasyon ng trapiko, maliban na lamang nagkakaroon po ng bahagyang pagbagal sa may area ng Taft Avenue, gayon din sa may Magallanes, Pasay Road, gayon din sa may Ayala at Buendia. Silipin naman natin ang
sitwasyon sa ilan po sa ating mga live traffic points. Unahin natin itong sa may Techno Hub, Commonwealth Avenue. Ang mga sasakyan po na nakikita nyo ngayon sa inyong mga television screen sa atin pong mga motorista na patungo po sa may area ng Philcoa, ito pong sa may westbound area sa ngayon, maluwag at tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din po, light traffic situation po ang mararamdaman ng ating mga commuters na dumaraan naman po sa kabilang bahagi. Ito yung eastbound area para naman po sa ating mga kababayan na patungo sa area ng Tandang Sora. Samantala sa may Recto Avenue, Manila naman po tayo, maluwag at tuloy-tuloy po ang sitwasyon ng trapiko para po sa ating mga kababayan na babiyahe patungo sa area ng Divisoria. Gayun din po para naman doon sa mga dumaraan po sa kabilang lane. Ito naman po yung ating mga motorista na patungo po sa Legarda. Sa ngayon ay light traffic situation din po ang kanilang mararamdaman sa may area po na yan. Habang sa may Jose Abad Santos Avenue naman po tayo, sa ating mga motorista na patungo po sa may area ng 1 Street, ito po ay maluwag at tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Gayun din para po dun sa ating mga commuter na babiyahe patungo sa area ng Monumento, wala pong masyadong magiging problema pa sa mga oras na ito dahil light traffic situation pa po ang mararamdaman dyan ng ating mga motorista. Monica, kagaya nga ng umiiral na expanded low window hours, gayon din yung extended number coding scheme, patay nga sa una ng inanunsyo ng Interagency Council for Traffic o IAC, epektibo yan hanggang January 31. Subalit kung ang MMDA daw ang tatanungin, mas maganda kung yan ay mag-e-extend pa. Subalit kailangan pa yan ng mitingin ang Metro Manila Council, gayon din ang kabuuan ng Interagency Council at titignan nga kung yan ay papayagan na may extend pa dahil sa observation nga ng MMDA, napakalaking tulong nitong pulisiya na ito sa pagpapaluwag ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At dahil nga ngayon ay araw ng Biyernes, muli natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista, bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 9 at 0 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 8 ng gabi. At yan muna ang ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joanne Nano, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Good morning, Ray. Good morning How's the weather today? Yes, good morning Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Meron po tayong isang low pressure area na binabantayan na silangan po ito ng Hinatuan, Surigao del Sur. 610 km ang layo po niya dito sa may area po ng Mindanao, Hinatuan, Kuya. Anong possibility mamuuyan na isang bagyo? Sa ngayon, Kuya, 50-50 ayon sa pag-asa, 50% na possible na maging bagyo. At kung titingnan natin yung simulation ng Windy TV, Kuya, posible na ito po ay dumikit dito sa may area ng Mindanao. May iba-ibang senaryo po na sinasabi ang pag-asa dahil hindi pa ito ganap na bagyo, ay maaaring ito po ay umangat pa-norte dito po sa may area ng tapat ng Visayas at ito yung mag-cross dito sa may Visayas area. But pag naging bagyo na, mas magiging firm, Kuya. Ito pong pinaka-track dito pong LPA na ito, Kuya. Okay, Ray. Sige, bigay mo na sa amin ang ulat ng panahon sa buong maghapon. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong amihan northeast monsoon nakaka-apekto nga po sa may northern at central Luzon at yung LPA dyan sa may area ng Mindanao. Sa forecast po ng pag-asa, yung area po ng Metro Manila, Cagayan Valley, yung area din po ng Cordillera, Bicol, Calabarzon, Mimaropa at Lawigan ng Aurora makakaranas po ng mahinang mga pagulan at may mga pag-ambon din po sa nalabing bahagi ng Luzon. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. Tuwigaraw 27, sa Baguio po 14 to 23 at sa area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Makulimlim din po ang lagay ng panahon sa may Samar at Leyte area kung saan makakaranas po ng light rain samantalang may mga pag-ambon din po sa Cebu, buong Central Visayas and then yung Panay at Negros Island. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature, 31 sa Metro Cebu, gayon din po sa may area ng Tacloban City. Makulimlim din po sa may area ng Mindanao dahil nga po sa epekto yan nitong low pressure area at makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature, 29 sa Metro Davao, gayon din po sa may area ng Zamboanga City. Samantala, ang atin pong sunrise, 6:23 a.m. at ang pong sunset, 5:41 p.m.
Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray. Pero ano nga, lumalamig na ba? Yes, kuya, kanina po nga alas 5 ng umaga, bumagsak po sa 22.6 degrees Celsius ang temperatura dito po sa may Science Garden, kuya. And Tito, ano na pinakamalamig natin sa metro? Sa metro po, yun, mga 21 po. Last, nung unang umiihi po itong amihan, mga 21 degrees Celsius yung pinakamababa. And sa Baguio, nakaabot na po ng 13.6 degrees Celsius. 13.2 yung pinakamababa po, kuya. 13, ha? Okay na yan, 13. How about Tagaytay? Tagaytay, kuya, nasa 21 pa rin tayo dyan. Yung hindi pa masyadong mababa po ang temperature. But yung daytime natin, nag-a-average din po tayo ng mga 23-24 yung ating temperature niyan, kuya. Kahit daw, kuya, sa sabi kahapon ni Ray, sa Tanay, tama ba, Ray? Yes, bumabagsak tayo ng 18 to 17 degrees Celsius sa lugar po na yan. Medyo mataas po kasi. Lamig-lamig yun, ha? 8 to 17. Mabundok kasi doon. Lumalakas po yung amihan. Parang aircon na dating. Pwede. Pwede nga na. Sige. Salamat, Ray Pelayo mula sa ating UNTV Weather Center. Sa iba pang balita, sa iba't ibang panig naman ng bansa, tingnan natin ang balitang hatid ni Victor Gosare sa ating Balitang Prom Day. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, Kuya Daniel. Ani ang mga balita ng atong gitutukan gawas sa kauluhan. Nidangop na sa Department of Social Welfare and Development ang mga residente sa Kalumpang, Kalumpit, Bulacan aron ireklamo ang sayop kuno nga pamaagi sa pagpatuman sa Cash for Work program sa ilang barangay. Ani ang report ni Nestor Torres. Iimbestigahan na ng DSWD Region 3 ang umano'y maling pamamahagi ng Cash for Work program sa Barangay Kalumpang, Kalumpit, Bulacan. Sa pagdulog ng mga residente sa opisina ng DSWD, inireport ng mga ito ang mga maling proseso ng pagpapatupad ng programa sa kanilang barangay. Gaya ng pagkakasama sa listahan ng programa ng isang 2 taong gulang na bata at isang residente na umano'y matagal ng patay. Nagtaka ako bakit 2 years old ang tatanggap. Ano malay ng 2 years old? Mayroon ding mag-asawa na nakatatanggap ng pera na para sa ahensya ay maling-mali na dahil isa lamang kada pamilya ang maaaring maging benepisyaryo ng programa. Depensa naman ng kagawad ng Barangay Kalumpang, sumusunod lamang sila sa ibinaba sa kanila ng munisipyo. Pasensya na po kayo kung ako man po lumapit sa Region 3 dahil ang kasagutan daw po dito daw po sa DSWD. Itinugon naman po, nasa inyo pala manggagaling ang pamamahala na ibababa naman po ninyo sa DSWD para ibaba naman sa aming mga kabarangay ko. Sana naman po, Mayor, maaksyonan na po ninyo tong naing ng aking barangay. Ayon sa DSWD, kabilang rin sa kanilang iniimbestigahan ang umano'y pamamahagi ng coupon ng lokal na pamahalaan ng Kalumpit. Hindi kami nagbibigay ng coupons. Hindi ko alam kung bakit sila namimigay ng coupon sa Kalumpit. Gusto ko maliwanagan. Taong 2015 nang pasimulan ang programang ito sa barangay matapos maapektuhan ang maraming residente sa pananalasa ng Bagyong Lando. Kada pamilya ay nakatatanggap ng 1,310 piso kapalit ng pagtatrabaho ng 5 araw sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon sa DSWD, gagawa na sila ng karampatang aksyon para sa agarang ikareresolba ng problema. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Usa ka petisyon ang gisumite sa grupo sa mga mag-uuma og mananagat sa Ilocos Region nga nang hinaot nga makapangayo og tabang sa gobyerno tungod sa ilang nasinating nga kalisod human miigo ang Super Typhoon Lawin niadtong bulan sa Oktubre. Ani ang report ni Toto Fabros. Nasurok 3,000 nga manalon ken mangalap manipod Ilocos Norte, Ilocos Sur ken La Union, tinapektaran ti Bagyong Lawin ti dumaw dawat ti ayuda ti gobyerno. May basar tinayuman nga petisyon dagitoy ti Department of Social Welfare and Development Region 1 saan dapay nakauawat ti tulong manipod idi dinalapos ti bagyo ti lugar da nasurok 2 nga bulan tinapalpalabas. Nabanggit po natin na 75 days na ang nakaraan pagkatapos ng Bagyong Lawin. Pero hanggang sa ngayon po kasi marami pa po sa mga kapwa natin magsasaka sa Ilocos Norte ang hindi nakakatanggap doon sa sinasabi nating ESA or yung Emergency Shelter Assistance.
Kaya ang ginawa ng organization natin ay gumawa ng isang petition o petition signing upang sa ganon ay humingi ng dagdag na tulong. Malaksit ti daw dawatin nga ayuda inda tagpay ti grupo dagiti mannalon ken mangalap ti DSWD ti daduma pay nga parikot nga nakita da ti sistema ti panangited ti relief assistance. Siniguro met ti DSWD nga dagos da nga sulbaren tapno maidanon ti tulong kadagiti agkasapulan. Na kung hindi na isama, batay dun sa listahan, pupuntahan yun ng mga staff namin, ibabalidate. At kung dapat bigyan ng tulong, then bibigyan natin ng tulong. Kaya lang kung ang amount na nabigay sa amin, batay dun sa unang bilang, so magre-request kami ng additional para matugunan. Toto Pabros, UNTV Damag Ken Salakan, La Union. Usa ka simulation exercise ang gipatigayon sa lokal nga kagamhanan sa syudad sa Sugbo aron masulayan ang katakos sa mga pulis ug uban pang ahensya sa panahon nga adunay mahitawong pagpamomba o kung adunay stampede. Si Gladys Tuabi alang sa detalye. Mas gipahugtan karon sa Cebu City Government ang ilahang abilidad sa pagresponde sa mga katalagman, isip pagpangandam sa pagsingabot sa mga langyaw karong tuiga. Usa ka simulation exercise nga pagpamomba og stampede incident ang gibuhat sa lokal nga kagamhanan sa tabang sa PNP, AFP ug BFP aron makita ang ilahang kapabilidad human ang nahitabong pagpamomba sa Hilongos Leyte sa miaging semana. Sa giingong simulation, usa ka bombing ug stampede incident sa Fuente Osmeña Circle ug Cebu City Sports Complex ang girespondihan sa medical ug security teams. Most problem is the communication. Second is the traffic. So third is proper coordination. So on this second scenario, plano pod sa mga otoridad nga maghimo usab og simulation exercise sa sunod nga mga buwan. Nga mga officers sa region but sa expectation sa publiko. As far as the police is concerned, of course, medical na nagresponde, we are satisfied. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Pipila ka mga baka ug kanding nga nagkantidad og 27 milyones pesos ang gipang-apod-apod sa lokal nga kagamhanan sa Nueva Ecija ngadto sa mga mag-uuma sa nagkalain-laing lungsod sa maong probinsya. Kini ang balita ni Danny Munar. Patuloy ang isinasagawang pamamahagi ng provincial government ng mga baka sa iba't ibang bayan ng probinsya sa pangunguna ng Provincial Veterinary Office. Ito ay sa ilalim ng Cattle Dispersal Livestock Rehabilitation Program na naglalayong mabigyang ayuda at mapalitan ang mga namatay na alagang baka ng mga magsasaka na matinding napinsala dulot ng nagdaang bagyong Lando, Nona, Karen at Lawin. Ayon kay Nueva Ecija Provincial Veterinary Officer Jun Romero, merong 1,400 baka at kambing ang sinimulan na nilang ipinamahagi simula noong buwan ng Oktubre at target nila itong kompletong maipamahagi sa buwan ng Pebrero. Ito ay aabot sa 19 milyong pisong halaga ng mga baka at 8 milyong pisong halaga ng mga kambing ang natanggap na ng ilang bayan na kinabibilangan ng Bungabon, Gabaldon, General Tino, Peñaranda, Santa Rosa, Pantabangan, Rizal, Llanera at San Leonardo. Kalakip ng kontrata na kanilang pinirmahan na nangangakong aalagaan at pararamihin ang mga ito upang mapakinabangan naman ng iba pang susunod na mga beneficiaries. Hopefully by 2018, in-expect namin na magsisimula na yung dumami, mga anak na. Kasi itong second half ng 2017, in-expect namin na mga maglalandian, mga magbubuntis na. Kaya nga pinapalakas namin ng sa utos ng gobernadora namin na palakasin yung AI. Tsaka kung pwede mag-request kami ng bulugan, maglagay kami ng bulugan. Sa ngayon meron na lamang natitirang mahigit 700 mga baka ang nakatakda nilang ipamahagi sa iba pang mga bayan ng probinsya bago matapos ang buwan ng Pebrero. Kaya sana sa mga makakatanggap, mahalin nila ito at paramihin. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. O gana ang kinatibukan sa itong mga balitang prombi karong buntag. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa kauluhan, Kuya Daniel. Daghang salamat, Victor Cosare. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunsad. Good morning, Angel. Good morning and thank you, Kuya. And for news abroad, firefighters in Argentina are struggling to control a series of wildfires that have devastated
nearly 1 million hectares of the country's famous pampas or plains. The wind grew even stronger Thursday, leaving firefighters powerless to extinguish the fires and battling to stop them from spreading to populated areas. The fires, which were started by a lightning strike on New Year's weekend, have killed both wild animals and livestock and cut off several roads. A Chinese smartphone maker is confident in breaking into the U.S. market. Camille Grace Hung has the news. 中国智慧手机市场，华为董事长赵先生表示，在非常短的时间内打破美国智慧手机市场的信心十足。之前，赵先生发布华为荣誉新模型 Honor 6X 在展会，新的智慧手机设备已经在13个国家和地区提供。其中包括美国，以249.99美金。对于其他产品，例如苹果和三星，相比能吸引年轻人的价格。That we use the special business model that we designed the Honor phone for young people. Young people is our target customer. 他还说 Honor 已适用互联网模型，节省广告成本，并将所有的利益放还给年轻人。他认为新的 Honor 模型有所有的特点和功能，作为他的货物很可用在一个可以承受的价格点。赵董谈到，华为打破美国市场，其中一个世界上最大的不同的智慧手机市场，有强大的竞争对手。例如苹果和三星的霸权计划。In fact, in 2016, we focus on Europe, Russia, India, US, and Japan, Malaysia, and some Middle East country. That is our key focus. Of course, US is a huge market. It's also huge potential. So for US market, I know it's a very difficult market, but we have enough patience. 如果本地团队每年承诺对双周销售和收入承担双重责任，华为在美国的业务目标不会变得非常困难。洪嘎米勒 UNTV 新闻与拯救亚洲。In other news, a series of handwritten notes by the late Princess Diana are to be sold at an auction. The 6 notes, which will be sold at Shefflin's Auction House in Cambridge, were written to Cyril Dickman, who served as Chief Steward of Buckingham Palace for over 50 years. Other items being auctioned by Dickman's family include letters, cards, and photographs from other members of the royal family. The entire collection is expected to raise around £15,000 or $18,500. And those are the news abroad. Back to you, Kuya. Thank you, Angela. Pinagkalooban ng UNTV at Members Church of God International ng munting regalo at salo-salo ang isang pamilya na nakatira sa silong ng bahay sa isang barangay sa Pasig City. Narito ang hataw na balita ni Richard Benito. Narito tayo ngayon sa Barangay Ugong kung saan nakatira ang mag-anak ni Mang Redor Pasco. Dito sa silong na isang bahay na ito, sama-sama na ang liguan, kainan, labahan at palikuran ng mag-anak. 50 taong gulang na si Mang Redor. Upang makaraos sa maghapon ng kanyang pamilya, nangangalakal sila ng basura. 3 ang kanyang anak at sa loob ng 1 linggo, malaking bagay na kung lalampas sa 600 piso ang makukuha nila sa kanilang paghahanap buhay. Sa liit ng pinagkakitaan, sanay na silang walang kuryente at tubig sa loob ng 13 taon. Kaya naman, kapwa nalulungkot ang mag-asawa dahil hindi mapagpapatuloy sa pag-aaral ang kanilang mga anak dahil walang pangtustos sa mga gastusin. Ang pagkakakitaan po namin pangangalakal lang po sa basura. Kadalasan po, 2 beses lang sa loob na 1 linggo kami nakakapangalakal. Kasi po walang hakot ng basura pagkaibang araw. Pangkaraniwan po, 250 hanggang 300. Kaya sa gabi ito, naganda ng special na pagsasaluhan para sa mag-anak ang UNTV at Members Church of God International. May mga regalo rin para sa buong pamilya.
Dahil dito, nasurpresa ang pamilya ni Mang Redor at nagpasalamat sa grupo. Maraming salamat po unang-una sa ating Panginoon. Pangalawa po sa mga tumulong po dito sa amin, kay Brother Eli, saka po kay Kuya Daniel Lason, saka po sa mga, sana po pagpatuloy niyo pa po yung mga ganitong proyekto niyo para makatulong po sa katulad namin. Sila po nagpapasalamat din po sa mga biyayang binigay po sa amin ngayon. Maraming salamat po. Hiling na mag-anak ni Mang Redor, sana ay marami pang maabutan ng tulong ang UNTV at NCGI. Tumawa naman tayo sa mga balita sa palakasan kasama si Rina Villamor Camara. Rina. Yes, good morning Kuya. Balitang golf at UNTV Cup muna tayo. Unahin natin ang golf. Tiger Woods sasabak sa golf tournament ngayong buwan. Sa payag ng PGA Tour organizers, maglalaro ang 7-time champ sa Farmers Insurance Open sa darating na Jan 26 hanggang 29 sa Torrey Pines, California. Ang dating world number 1 ay lalahok din sa Genesis Open mula Feb 16 hanggang 19. Nasusundan din agad ng Honda Classic Tournament sa kanyang syudad sa Florida. 2015 pa nang huling maglaro sa PGA Tour ang tanyag na golfer matapos magkaroon ng back injury. Samantala, matapos ang ilang linggong pahinga, ang iyong 6 na koponan na natitira para sa Liga ng mga Public Servants, ang UNTV Cup Season 5 ay magbabalik aksyon na. At excited na rin ang mga Calabarzon Police dahil maghaharap ang PNP responders kontra sa MMDA Black Wolves sa Laguna sa darating na linggo. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Kulubong. Sa kauna-unahang pagkakataon, gaganapin sa Alonte Sports Arena sa Biñan, Laguna ang UNTV Cup Season 5 sa darating na linggo. Kaya naman excited na ang Police Calabarzon dahil sa nakatakdang paglalaro ng kanilang koponan sa probinsya. Sumusuporta. Manunod kami ng laro ng aming, of course, mga kasamahan, ng PNP, at para mag-cheer sa kanila. At syempre, gusto namin na mag-champion. Sana ngayong season na to ay PNP naman ang mag-champion sa UNTV Cup. Unang magtatapat sa first game sa ganap na ikalawa ng hapon ang MMDA Black Wolves at PNP Responders. Susundan naman ito sa second game ng NHA Builders at AFP Cavaliers. Kapanapanabik din ang nakatakdang paghaharap sa third game ng Malacanang Kamao at BOC Transformers. Napagandang programa na sana ay tuloy-tuloy, no? At sana marami pang government agency ang sumali para mas marami pa tayong matulungan ng mga kababayan. Umaasa ang PNP Calabarzon na makakamta na ng PNP Responders ngayong season ang mailap na kampyonato sa kanila matapos itong mabigo sa final sa ikatlong pagkakataon. Matatagpuan ang Alonte Sports Arena sa loob ng compound ng Biñan City Hall. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Nangako naman ang magandang performance ang Malacanang Kamao at BOC Transformers sa paghaharap nila sa darating na linggo. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Nangako ang Malacanang Kamao na babawi ngayong taon sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Makakasagupa ng Malacanang ang powerhouse rookie team BOC Transformers sa third game ng triple header ng UNTV Cup sa linggo na gaganapin sa Alonte Gym sa Biñan, Laguna alas 5 ng hapon. Matatanda ang magkasunod na nakalasap ng pagkatalo ang Kamao team bago magtapos ang 2016 matapos ang 5 sunod na panalo. Unang tumalo sa Malacanang ang defending champion AFP Cavaliers noong December 4 sa score na 72-67 at ang two-time champion Judiciary Magis noong December 18 sa score na 74-63. Na unang talo, okay, naging back-to-back pa, masakit talaga para sa amin yan. Now, pagtatrabuhan talaga namin, lalong-lalo na yung sa BOC dahil kailangan namin yun. Samantala, target naman ng BOC Transformers na masungkit ang kanilang ikawalong sunod na panalo. Desidido ang Bureau of Customs na mapanatili ang kanilang malinis na record kaya paghahandaan nila ng gusto ang Malacanang Kamao. We will prepare well for Malacanang. Alam namin it's a tough game. Prepare lang kami sa Malacanang. No? Titignan namin kung sino yung mga kalaban namin, sino yung mga players nila. Then again, yung conditioning namin at strength namin tututukan na.
Nangunguna ngayon ang BOC na may malinis na record na 7 panalo, habang pang-apat naman ang Malacanang na may 5 panalo at 2 talo. Bernard Dalis para sa UNTV Cup Season 5. Don't forget mga kasambahay, ang inyong mga paboritong UNTV Cup players ay bibisita sa Alonte Gymnasium Binyan, Laguna this coming Sunday. Ang ating triple header ay pangungunahan dyan ng MMDA kontra sa PNP Responders. Second game, mga NHA Builders kontra naman sa AFP Cavaliers. At third game o main game, ang Malacanang Kamao kontra sa BOC Transformers. Yan muna ang latest sa sports. Back to you, Kuya. Maraming salamat, Rina Villamor Camara. Para sa iba pang humahataw na balita, mag-log-on lamang sa aming website, ang untvweb.com. Bago tayo magpaalam. May mga additional ka ba, Kuya? Ano? Sana, hindi, si Tita Che, birthday daw ni Tita Che Tor. Yung tita ni Bong at saka si Tess Hoson. Paalala lang ho dun sa mga kababayan natin na nandyan sa may area ng North Cotabato. Yes. Mag-ingat kayo kasi gusto ko lang sabihin yung dahil meron pang mga tinutugi sila dun sa mga nakawala. Kanina yung panawagan ni Governor. Yes. No? Ang isa sa mga kaso kasi doon, madami. 52 cases drugs. Yes, Kuya. 28 cases daw doon rape. Yun pa. So yung mga at doon sa pagka merong ginagawa silang operation, ang nangyayari ay minsan meron daw na hostage. Dahil din sa mga tinutugis, yung mga hino-hostage yung inmates. Ngayon, ang karagdagan nitong bilang bukod dun sa na-account nila na 159, may sinasabi pa sila na kailangan pa nilang i-validate na meron pa daw lumitaw na mga informations na bukod doon sa 159 na yun, meron pa na hindi pa na-identify. Yes, oo. So, mag-ingat lamang ho yung mga kababayan natin. At sabi nga ni ni Acting Governor Macasarte, kapag merong mga, tsaka hindi, pag may operations, suspended na yung mga klase doon. Huwag nyo nang papasukin yung mga anak ko ninyo. Yan sa lugar na yan. At yun nga, tumulong kayo kung may nakikita kayong mga unfamiliar faces. Sinasabi nga ni Monica na tingin ninyo parang yata, hindi yata ito taga rito or hindi familiar sa inyo. I-report po nyo kagad sa kinauukulan. So yan yung ating paalala sa inyo. Yan po ang mga hataw na balita ngayong araw ng Biyernes, January 6, 2017. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.